Ako si Miguel at si Luna ang aking kasintahan. Laking gulat namin nang makita ang isang lumang barkong tila nakatagilid sa ilalim ng dagat habang kami naglalayag sa isang maliit na bangka malapit sa isla ng San Juan. Nag-aalangan kami noong una, ngunit dala ng kuryosidad, nagpasya kaming bumalik kinabukasan dala ang aming mga diving gear. Habang papalapit kami sa lugar, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Si Luna na magaling lumangoy at mas sanay sa dagat kaysa sa akin ay tila sabik na sabik sa aming gagawin. Miguel, ang ganda ng pakiramdam na tayo lang ang makakakita nito. Parang tayo'y nasa isang pelikula. Sambit niya habang inaayos ang kanyang mga kagamitan. Sa kabila ng kanyang nangiti, alam kong may takot din sa kanyang dibdib. Nag-dive kami pababa at unti-unting lumitaw sa aming paningin ang hulma ng barko. Napakaluma na nito. May mga bahagi ng natatakpan ng makapal na corals at seaweeds. Ngunit ang pinaka nakakapagtaka ay ang posisyon nito. Parang sinadya itong ilubog sa ganitong ayos. Habang nililibot namin ang paligid, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Hinawakan ko ang kamay ni Luna at tinuro ito. Tara, tingnan natin. Sambit ko habang sinisikap na mapanatili ang kalmadong tono. Nararamdaman ko ang bahagyang pag-alon ng tubig sa ilalim ng dagat. Tila ba nagbabadya ng paparating na panganib. Pumasok kami sa loob ng barko at doon nagsimula ang tunay na kababalaghan. Ang loob ay tila hindi nagalaw mula noong ito ay lumubog. May mga gamit pang naroon, mga kubyerto sa mesa, mga lumang kasangkapan, at tila ba may mga kwento itong nais ibahagi. Habang naglalakad kami sa makitid na pasilyo, naramdaman kong lumalamig ang paligid. Sinubukan kong yakapin si Luna, ngunit siya'y tumigil at tumingin sa isang pinto na bahagyang nakabukas. Miguel, may naririnig ka bang bulong? Tanong niya, halatang naguguluhan. Sa totoo lang, wala akong naririnig, ngunit bigla akong naramdaman ang bigat ng hangin. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at nakita ang isang maliit na kwarto. Sa sahig ay may mga lumang larawan na tila mga pamilya o magkaibigan. Isang larawan ang agad na umagaw ng aming pansin. Isang lalaki at babae na nakangiti, hawak ang isa't isa. Pero sa kanilang mga mata ay may lungkot na hindi maipaliwanag. Napadilat si Luna at biglang napaatras. Miguel, sila'y parang tayo, pabulong niyang sabi. Ang mga larawang iyon ay tila nagpapakita ng kwento ng dalawang pusong nagmahalan, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong makalaya. Habang nakatitig kami sa larawan, naramdaman ko ang dahan-dahang pag-ikot ng paligid. Parang may puwersa na humihigop sa amin papasok sa kwarto. Nagkatinginan kami ni Luna at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot at determinasyon. Alam naming may mas malalim na dahilan ang pagkakatagpo namin sa barkong ito. At sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng isang malakas na pagsara ng pinto. Napatitig kami sa isa't isa, puno ng takot at kaba. Anong misteryo ang bumabalot sa barkong ito? Anong lihim ang nagkukubli sa kailaliman ng dagat? Nang bumalik kami ni Lara sa aming maliit na bahay, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang imahe ng lumang barkong nakatagilid sa kalaliman. Ang barkong iyon na tila isang multo mula sa nakaraan ay may hawak na misteryo na tila sumisigaw na matuklasan. Alam kong hindi kami dapat magmadali, ngunit nararamdaman ko ang pangangailangan na bumalik doon. Sa kabila ng panganib, may kakaibang puwersa na humihila sa amin pabalik. Habang nakaupo kami sa kusina, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, nag-usap kami ni Lara tungkol sa aming plano. Sigurado ka bang gusto mong bumalik? Tanong niya, may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo, sagot ko, tiyak ang aking damdamin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kailangan tayong malaman. Parang may hinahanap sa atin ng barko. Napangiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa excitement at kaunting kaba. Kung ganoon, kailangan nating maghanda.
Kailangan nating malaman kung ano ang maaari nating madiskubre. Nagpalipas kami ng gabi sa pag-aaral ng mga mapa at mga lumang dokumento tungkol sa lugar. Natuklasan namin na ang barko ay isa sa mga nawawalang sasakyang pandagat mula sa mga huling taon ng 1800s na nagdadala ng mga kayamanan mula sa isang banyagang lupain. Maraming kwento ang umiikot sa barko na sinasabing ito'y sinumpa at nagdadala ng kamalasan sa sinumang nagtatangkang maghanap nito. Kinabukasan, maaga kaming bumalik sa dalampasigan. Ang araw ay sumisikat pa lamang at ang hangin ay malamig at sariwa. Dala ang aming mga kagamitan, sumakay kami sa aming bangka at naglayag patungo sa lugar kung saan namin natagpuan ang barko. Habang papalapit kami, ang dagat ay tila nagiging mas madilim. Ang alon ay nagiging mas malakas. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng alon na naglalambing sa bangka. Sa ilalim ng tubig, kitang-kita ko na ang hugis ng barko tila nakaukit sa kadiliman ng dagat. Nagdesisyon kaming sumisid. Ang tubig ay malamig at ang liwanag mula sa ibabaw ay nagbigay ng kakaibang anino sa ilalim. Habang lumalapit kami sa barko, nakita namin ang mga bahagi nito na natatakpan ng korales at mga lumot. Ang mga nakasulat sa gilid ng barko ay halos hindi na mabasa. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na umagaw ng aming pansin. Isang malaking kahon halos nakabaon sa ilalim ng barko. Mukhang matagal nang naroon pero tila ito'y hindi naapektuhan ng oras. Lumang-luma na, ngunit nararamdaman ko ang halaga nito. Sa tulong ni Lara, dahan-dahan naming inangat ang kahon. Ang bigat nito ay tila isang lihim na pilit na binabalak na itago. Pagkaangat sa ibabaw, agad naming dinala ang kahon sa dalampasigan. Binuksan namin ito at sa loob ay natagpuan namin ang mga lumang dokumento at mga piraso ng gintong alahas. Ngunit higit pa sa mga kayamanan, isang maikling sulat ang nakatago sa ilalim ng lahat. Ang sulat ay tila isang babala na naglalaman ng mga salitang hindi ko inaasahan. Sa sinumang makakatuklas nito, mag-ingat. Ang barkong ito ay hindi lamang nagdadala ng kayamanan, kundi ng isang lihim na maaaring magdala ng kapahamakan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin ng sulat? Ano ang lihim na ito? Habang binabasa ko ang mga dokumento, isang pangalan ang umulit-ulit, isang pangalan na tila pamilyar. Alexander, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Iyan ang pangalan ng kapitan ng barko. Ano ang lihim ng kapitan? Tanong ko sa sarili ko. Alam ko, kailangan naming malaman ang buong kwento. Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki mula sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kahon na aming natuklasan. Isa sa kanila ay lumapit, hawak ang isang piraso ng papel na tila mula rin sa barko. Kayo ang nakatuklas ng barko, tama? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Nagkatinginan kami ni Lara, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang mga lalaki ay tila may alam tungkol sa barko na hindi pa namin natutuklasan. Oo, sagot ko, bahagyang nanginginig ang aking boses. Ano ang alam ninyo tungkol dito? Ngumiti siya, isang nangiti na tila naglalaman ng maraming hindi sinasabi. Ang barko ay nagdadala ng isang lihim na matagal nang hinahanap. At ngayon, kayo ang may hawak nito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng babala. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang kakaibang determinasyon. Sa likod ng kanyang mga mata, alam kong may mas malalim pang kwento. Ngayon, kami ni Lara ay nasa gitna ng isang misteryo na hindi namin inaasahan at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko akalaing ang aming simpleng paglalakbay sa dalampasigan ay hahantong sa isang kakaibang pagtuklas. Nagsimula ito bilang isang plano para sa tahimik na bakasyon,
isang pagkakataon para sa aming magkasintahan na makalayo sa ingay ng lungsod, upang makahanap ng katahimikan sa pagaspas ng mga alon at halimuyak ng dagat. Ngunit sa halip, ang dagat mismo ang nagbigay sa amin ng isang misteryo na hindi namin inaasahan. Sa unang araw ng aming pamamalagi, napansin namin ang kakaibang anyo sa ilalim ng dagat habang kami naglalakad sa baybayin. Ang tubig ay malinaw at ang araw ay tamang-tama ang tindi, kaya't kitang-kita ang mga bagay sa ilalim. Isang lumang barko na katagilid ang nagbigay sa amin ng hindi maalis-alis na pag-iisip. Hindi ito pangkaraniwan, lalo na sa lugar na ito na hindi naman kilalang daungan ng mga barko noong unang panahon. Naging masigasig kami sa aming natuklasan. Hindi kami mapakali. Ang curiosity ay tila isang alon na paulit-ulit na bumabalik at bumabangga sa aming isipan. Nagdesisyon kami ni Clara na bumalik kinabukasan upang masusing suriin ang barko. Nagdala kami ng mga snorkeling gear at underwater flashlight upang mas maunawaan ang kabuuan ng lumang sasakyang dagat. Paglublob namin sa tubig, natunghayan namin ang kagandahan at kasaysayan ng barko. Ang mga bahagi nito ay natatakpan ng korales at mga damong dagat, ngunit ang estruktura ay nanatiling buo. Sa kabila ng pagkakabaon sa buhangin, ang ilan sa mga ukit sa kahoy ay nakikita pa rin na tila may mga kwentong nais ikwento. Habang inaaral namin ang paligid, hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng lugar, ngunit naroon din ang hindi maipaliwanag na kaba. Habang ako'y lumalangoy sa paligid ng barko, napansin ko ang isang maliit na siwang sa gilid nito. Nagbigay ito ng impresyon na may puwang para sa isang tao na makapasok. Agad kong sinenyasan si Clara at sabay kaming nagtungo roon. Sa aming pagpasok, tila isang ibang mundo ang bumungad sa amin. Ang loob ng barko ay puno ng mga lumang gamit, mga bagay na tila iniwan ng mga tao na biglaang umalis. Sa isang sulok ay may mga lumang larawan, mga papel na tila may mga sulat at mga bagay na hindi namin agad maunawaan. Isang lumang diary ang umagaw sa aming pansin. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa katagalan, ngunit ang mga sulat kamay ay malinaw pa rin. Nagbukas kami ng isang pahina at nagulat kami sa aming nabasa. Ang diary ay naglalaman ng mga tala ng isang lalaking nagngangalang Emilio na nagbabalak tumakas kasama ang kanyang kasintahan mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang huling tala ay hindi natapos na tila nabitin sa isang mahalagang bahagi. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga lokal na residente tungkol sa lumang barko. May ilang nagsabi na ito raw ay pag-aari ng isang kilalang negosyante noong unang panahon, ngunit may kakaibang balita na ito raw ay ginamit sa mga ilegal na gawain at biglaan itong iniwan matapos ang isang engkwentro sa dagat. Walang tiyak na kasagutan, ngunit ang bawat kwento ay tila may bahid ng katotohanan. Sa aming pagtatanong, isang matandang mangingisda ang nagsabi ng isang bagay na nagbigay ng kakaibang takot sa akin. May sumpa ang barkong iyon, aniya. Sinasabi ng mga matatanda na sino man ang mangahas na galawin ang mga laman niyon ay hindi makakaligtas sa kamalasan. Naramdaman ko ang paglaglag ng puso ko, ngunit hindi ko ito pinansin upang hindi magpakita ng takot kay Clara. Ngunit ng gabi ring iyon, habang kami nagpapahinga sa aming tinutuluyan, may narinig kaming mga kaluskos sa labas. Mabilis akong bumangon upang tingnan, ngunit wala akong nakita. Binaliwala ko ito, iniisip na gawa lamang ito ng hangin o ng mga sanga sa labas. Ngunit nang kami bumalik sa baybayin kinabukasan, may kakaibang marka sa buhangin. Mga yapak na tila nagmumula sa dagat patungo sa aming tinutuluyan. Doon ko naramdaman na ang misteryo ng barko ay hindi lamang nakabaon sa alon ng dagat. May mas malalim na lihim ito na tila unti-unting lumalapit sa amin. Sa kabila ng aming pag-uusisa, ang takot ay lumalapit na para bang may mga matang nakamasid,
mga matang hindi namin mahagilap ngunit alam kong naroroon. Habang kami naglalakad pabalik sa aming tinutuluyan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa aming paligid. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang langit at ang dagat ay tila naging mas mapanganib. Ang mga alon ay lumalaki na parang nagbabadya ng panganib. Sa paglingon ko kay Clara, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na alam kong pareho naming nararamdaman. Sa kabila ng pananabik sa misteryo, isang tanong ang naglalaro sa aking isipan. Ano ang tunay na lihim ng lumang barko? At bakit tila ito'y lumalapit sa amin na parang hindi ito kayang ipagkaila? Ang sagot ay tila nakatago pa sa kalaliman, naghihintay na matuklasan, ngunit ang tanong ay kung kami ba ay handa sa kung anuman ang maaari pa naming madiskubre. Sa simula ng aming paglalakbay patungo sa kalaliman ng dagat, hindi ko lubos akalain na ang aming matutuklasan ay magbabago sa takbo ng aming mga buhay. Ang paligid ay tila may sariling buhay, ang mga alon ay tila bumubulong, hinihikayat kaming magpatuloy sa aming pagsisiyasat. Sa bawat hakbang namin pababa sa lumang barkong nakatagilid, ramdam ko ang pagigting ng misteryo sa hangin. Kasama ko si Mia, ang aking kasintahan. Sa kabila ng takot na pumipintig sa aming mga puso, matatag ang aming mga kamay na magkahawak. Ang aming pag-iibigan ang siyang nagbibigay lakas sa amin upang harapin ang anumang panganib na maaaring bumungad. Sa loob ng barko, ang dilim ay tila pumapaloob sa aming mga kaluluwa. Bawat tunog ay nag-aalumpihit sa aming pandinig, at ang bawat anino ay nagiging hugis ng isang hindi kilalang nilalang. Nagsimula kaming maglakbay sa masikip na pasilyo ng barko. Ang aming mga flashlight ay nanginginig sa aming mga kamay. Ang mga dingding ay nababalot ng lumot at ang sahig ay basag-basag. Tila isa na lamang alaala ng mga taong minsang naglakbay sakay nito. Sa kabila ng lahat, naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanasa na matuklasan ang lihim ng barkong ito. Mia, tingnan mo ito, bulong ko habang tinitingnan ang isang lumang kahon na natagpuan namin sa isang sulok ng silid. Ang kahon ay yari sa kahoy, may mga ukit na tila simbolo ng isang sinaunang sibilisasyon. Nagtagpo ang aming mga mata, puno ng pagtatanong at pag-asam. Sa tingin mo, ano ang laman nito? Tanong niya habang marahang binubuksan ng takip. Kasabay ng pag-angat ng takip ay ang pagbugso ng malamig na hangin, tila isang hiningang matagal ng ikinulong. Sa loob ay naroon ang isang koleksyon ng mga lumang dokumento, mga mapa at isang journal na tila sinulat ng kapitan ng barko. Ang mga pahina ay kupas na, ngunit mababasa pa ang ilang bahagi. Habang binabasa ni Mia ang journal, tila dahan-dahang nabubuo ang larawan ng isang paglalakbay patungo sa isang lugar na hindi nakatala sa mga karaniwang mapa. Isang isla na may misteryosong kapangyarihan na siyang dahilan ng pagkawala ng barko. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang pag-usig ng kapalaran sa amin, isang tawag na hindi namin kayang talikuran. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla naming narinig ang isang tunog, isang pagkaluskos na nagmumula sa likuran. Agad kaming napalingon, ang aming mga puso ay kumakabog sa takot. Ngunit wala kaming nakita, maliban sa anino ng mga lumang kagamitan na sinakop ng kalawang. Mia, sa tingin ko kailangan nating maging maingat, sabi ko habang pinipilit kong kalmahin ang aking sarili. Tumango siya, ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw niya. Nagpatuloy kami sa paggalugad at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na mas malalim pa sa simpleng misteryo ng lumang barko. Ang mga pader ay tila may mga mata na nakamasid sa amin at ang hangin ay tila may mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumaloob sa silid, kasunod ang isang tunog na tila mula sa ilalim ng dagat. Isang tunog na tila bumabalik sa amin,
mas malakas at mas nakakatakot. Agad kaming pumihit at sa aming paglingon, nakita namin ang isang pinto na unti-unting bumukas, tila inaanyayahan kami sa isang mundo na puno ng hiwaga. Mia, dapat ba nating buksan ito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagdadalawang isip. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon, ang pag-asam na matuklasan ang katotohanan sa likod ng misteryong ito. Dapat nating malaman kung ano ang nasa likod ng pinto. Tugon niya, ang kanyang tinig ay puno ng tapang na hindi ko kayang pawiin. Habang dahan-dahan naming binubuksan ang pinto, unti-unting lumitaw ang isang silid na tila hindi bahagi ng barko. Sa gitna nito ay naroon ang isang altar at sa altar ay isang lumang mapa na may mga markang hindi namin maunawaan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang bagay na hindi namin inaasahan, isang kahon na yari sa ginto. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa silid. Nang biglang bumukas ang pinto sa likuran namin, sa aming paglingon, nagulat kami sa aming nakita. Isang anino na tila bumabalot sa barko, isang nilalang na nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Ang aming mga puso ay tumigil sa takot at sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumaloob sa silid, dala ang isang bulong na hindi namin maipaliwanag. Mia, kailangan nating umalis dito. Bulong ko, ang aking tinig ay puno ng pangamba. Ngunit bago pa kami makagalaw, naramdaman ko ang isang kamay na pumigil sa amin. Ang kilabot ay bumalot sa aming mga katawan. At doon, sa gitna ng kalaliman, sa loob ng lumang barkong nakatagilid, natuklasan namin ang isang katotohanan na magbabago sa aming mga buhay, isang lihim na hindi namin inaasahan, at isang kapalaran na hindi namin kayang talikuran. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nagpatuloy kami ni Lila sa aming paglalakbay patungo sa lumang barkong nakatagilid sa kalaliman. Ang hangin sa paligid ay may halong alat at lamig na tila ba pumapaso sa aming balat habang kami naglalakad sa mabatong dalampasigan. Hindi ko maialis ang kaba sa aking dibdib, ngunit sa kabila nito'y naroon ang kakaibang pananabik na lumukob sa aking pagkatao. Ang misteryo ng lumang barko ay parang awit na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sigurado ka bang magagawa natin ito? Tanong ni Lila habang mahigpit ang pagkakahawak sa aking kamay. Ngumiti ako, kahit alam kong may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kailangan lang natin ng kaunting tapang, Lila. Ano man ang nasa barkong iyon, haharapin natin ito ng magkasama. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating ang gilid ng bangin, kung saan sinasabi ng mga matatanda na naroroon ang lumang barko. Sa ilalim nito, sa kalaliman ng dagat, ay makikita ang bahagi ng barkong tila ba nagkukubli sa dilim ng tubig. 2 linggo na ang nakalilipas mula nang una namin itong matuklasan at sa bawat araw na lumilipas ay lalong lumalalim ang aming pagnanasa na alamin ang lihim na itinatago nito. Habang nakatayo kami sa gilid ng bangin, naaaninag ko ang silweta ng barko sa ilalim ng tubig. Ang kanyang kalawangin at sirang katawan ay parang multong bumabalot sa aming mga isipan. Sa bawat hakbang namin patungo sa gilid, nararamdaman ko ang pagkatok ng aming mga puso na tila ba sabay sa alon ng dagat. Gamitin natin ang lubid para makaabot sa ilalim. Suhestiyon ni Lila, sabay abot sa akin ng matibay na lubid na bitbit niya. May palagay ako na may daan palabas sa kabilang bahagi ng barko. Tumango ako, sabay sikap na ikabit ang lubid sa matibay na puno ng kahoy na nasa gilid ng bangin. Basta't mag-ingat ka, Lila. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin doon. At sa pagtalon namin papunta sa tubig, naramdaman ko ang malamig na yakap ng dagat na tila ba nag-aanyaya sa amin sa kanyang misteryo. Ang bawat paglangoy namin ay parang pagsisid sa isang mundo na puno ng mga tanong
at sa ilalim ng dagat, ang liwanag mula sa buwan ay nagiging malabong sinag na nagsisilbing gabay sa amin. Pagdating namin sa barko, huminga ako ng malalim at sinimula ng pagpasok sa malawak na siwang sa katawan nito. Ang loob ay madilim at malamig na parang isang kuweba na matagal nang nakakubli sa ilalim ng tubig. Ang bawat hakbang namin ay tila ba nagsusulat ng bagong kuwento sa tagong kasaysayan ng lugar na iyon. Bigla naming narinig ang tunog ng mga lumang kahoy na kumakalampag na tila babanta ng panganib. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong may takot at pananabik sa aming mga mata. "May tao ba rito?" Bulong niya habang pilit na sumisilip sa dilim. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong kailangan naming magpatuloy. Sa bawat silid na aming dinaanan, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga sirang pader, at ang hangin ay may kakaibang simoy na tila ba may dalang mensahe. Hanggang sa narating namin ang isang kwarto na may kakaibang liwanag. Dito, sa gitna ng sirang sahig ay naroon ang isang lumang kaban na tila ba nagsusumigaw na buksan. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito, ngunit ang damdaming iyon ay parang isang tawag na hindi ko matanggihan. "Buksan natin," sabi ko kay Lila, sabay abot sa kanyang kamay. Dahan-dahan naming binuksan ang kaban at sa pag-angat ng takip nito, bumungad sa amin ang isang lumang journal na nababalot ng alikabok at kalawang. Sa bawat pahina ay naroon ang mga teksto na tila ba isinulat ng isang taong puno ng takot at pag-asa. Ngunit bago pa man namin masimulan ang pagbabasa, narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit sa kwarto. Isang aninong naglalakad sa dilim na tila ba nagmamasid sa amin sa bawat galaw. Ang aking puso ay parang sasabog sa kaba, at si Lila ay mahigpit na humawak sa aking braso. "Sino ka?" tanong ko, pilit na nilalabanan ng takot sa aking dibdib. Ngunit sa halip na sagot, narinig namin ang tunog ng tumatawang boses na pumapailan lang sa loob ng lumang barko. Ang kanyang halakhak ay parang isang misteryo na nagkukubli sa dilim, na tila ba nag-aanyaya sa amin sa isang hindi inaasahang lihim. At sa sandaling iyon, alam ko na kahit ano ang aming matuklasan, ang kwento ng lumang barko ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat pahina ng journal, sa bawat sulok ng sirang barko, naroon ang isang misteryo na naghihintay na maibunyag. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ito? Ang malamig na hangin ng gabi ay dumantay sa aking balat habang nakaupo kami ni Elisa sa gilid ng bangka. Ang aming mga paay nakalubog sa malamig na tubig ng dagat. Ang mga bituin ay parang mga piraso ng kristal sa langit, tahimik at nakatingin sa amin habang tinutuklas namin ang lumang barkong nakatagilid sa kalaliman. Sa kabila ng takot at kaba, may kakaibang sigla sa aming mga puso. Kami ay magkasama sa hindi maipaliwanag na pakikipagsapalaran. "Parang may kakaibang aura itong barko," sabi ni Eliza habang pinagmamasdan ang mga kalawangin nitong bahagi. "Parang may sinasabing kwento sa atin, hindi ba?" Tumango ako, hinahagod ang kanyang likod upang maibsan ang nararamdaman niyang lamig. "Oo, ramdam ko rin, parang may tumatawag sa atin mula sa kalaliman." Sa bawat paggalaw ng alon, tila may sumasabay na bulong mula sa loob ng barko. Ang mga bulong na iyon ay parang mga hikbi ng lumipas na panahon, mga kwento ng mga kaluluwang maaring nawala na sa dagat, ngunit nagiiwan ng bakas sa lumang barko. Ang barkong ito ay tila puno ng lihim at kami ni Eliza ay handa ng tuklasin ito. Nagpasya kaming bumaba sa loob ng barko gamit ang mga lumang hagdang bakal na natatakpan ng lumot. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagkatok ng puso ko sa aking dibdib, hindi lamang dahil sa kaba, kundi sa pananabik na rin. Ang loob ng barko ay mas madilim kaysa sa inaasahan namin, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa maliliit na bintana. Ang mga agiw at alikabok ay tila mga anino ng nakaraan na nakatingin sa amin.
Habang naglalakad kami sa makipot na pasilyo, napansin ko ang isang silid na bahagyang nakabukas. "Eliza, tingnan mo ito." Tawag ko sa kanya habang tinuturo ang pintuan. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Pareho kaming nagdahan-dahang pumasok sa loob. Ang silid ay tila isang opisina, puno ng lumang gamit at mga papel na nagkalat sa sahig. Sa gitna nito may isang lumang mesa na tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Sa ibabaw ng mesa ay may isang lumang diary. Ang pabalat nito ay natatakpan ng alikabok. Maingat kong kinuha ito at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay na tinitingnan naming mabuti. Pag-aari ito ng kapitan ng barko, sabi ni Eliza habang binabasa ang unang pahina. Parang may mga kwento siya tungkol sa paglalakbay nila. Habang binabasa namin ang mga nakasulat doon, unti-unting bumubuo ang larawan ng isang misteryosong paglalakbay. Ang barko ay tila may daladalang mahalagang kargamento, ngunit hindi lamang iyon ang laman ng diary. Sa huling bahagi, may mga entry na nagsasalaysay tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa dagat. Mga ilaw sa kalangitan, mga tunog na nagmumula sa kalaliman, at mga anino na tila nagmamasid sa barko. "Elisa, tingnan mo ito." Sabi ko habang itinuturo ang bahagi ng diary na naglalaman ng mga huling entry ng kapitan. Parang may natuklasan siyang kakaiba bago mawala ang barko. Ang huling entry ay naglalaman ng pahiwatig tungkol sa isang lihim na taguan sa loob ng barko. Ang kapitan ay tila may natagpuan na hindi dapat malaman ng sinuman. Sa huling talata may nakasulat, "Ang lihim ay nasa ilalim ng dagat, sa ilalim ng ating mga paa. Tanging ang mga naliligaw sa kalaliman ang makakakita." Nagkatinginan kami ni Eliza. Ang mga mata namin ay puno ng pagkagulat at pananabik. "Ano kaya ang ibig sabihin nito?" Tanong niya na puno ng curiosity. Bumalik ang aming tingin sa diary at sa mga lumang gamit sa silid. Ang misteryo ng barko ay tila mas lumalalim habang kami ay nag-uusisa. Sa likod ng mga lumang larawan at papel, may natagpuan kaming isang lumang mapa ng barko. Sa likod nito, may mga nakasulat na koordinato at isang marka sa ilalim ng dagat. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kabila ng kabang nararamdaman. "Mukhang ito ang susi sa lihim ng barko, Elisa," sabi ko habang hawak ang lumang mapa. "Kailangan natin itong tingnan." Ngunit bago pa man kami makalabas ng silid, biglang may narinig kaming mga yabag mula sa pasilyo. Napatigil kami, ang mga puso namin ay tila tumigil sa pagtibok. Sino itong nasa loob ng barko? Dahan-dahan kaming lumapit sa pintuan, ngunit bago pa man namin ito mabuksan, biglang may bumulong mula sa likod. "Alam ko ang hinahanap nyo." Napalingon kami sa likod at doon ay nakita namin ang isang anino, parang isang tao na nagtatago sa dilim. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang takot at kuryosidad sa amin. Sino siya at paano niya nalalaman ang tungkol sa hinahanap namin? Sa gitna ng dilim, sa lumang barkong nakatagilid sa kalaliman, ang aming paglalakbay ay tila mas dumilim. Ang lihim ng dagat ay naglalantad ng bagong misteryo, at kami ay nasa gitna ng isang mapanganib na laro. Ang ilalim ng dagat ay tila isang mundo ng sarili nitong misteryo, tahimik, ngunit puno ng mga lihim na nagkukubli sa bawat sulok. Habang lumulutang kami ni Alina sa kalaliman, ramdam ko ang malamig na haplos ng tubig sa bawat galaw namin. Nasa harap namin ang barkong iyon, malaking bakal na katawan na nakatagilid sa ilalim ng dagat, natatakpan ng lumot, korales at animoy sinakop na ng kalikasan. Ang liwanag ng aming mga flashlight ang tanging nagbibigay buhay sa madilim na paligid. Alam mo ba, ang weird nito, bigkas ni Alina sa pamamagitan ng underwater communication device namin. Naririnig ko ang mahinang panginginig sa boses niya kahit pilit niya itong itinatago. Parang hindi lang ito basta lumang barko, may kakaiba. Tumango ako kahit alam kong hindi niya iyon makikita. May bigat sa hangin o siguro'y sa tubig. Hindi ko maipaliwanag
Pero parang may bumubulong sa likod ng isip ko, isang babala na hindi ko tuluyang maunawaan. Lumangoy kami papalapit sa gilid ng barko. Ang pangalan nito ay halos hindi na mabasa dahil sa makapal na kalawang. Pero sa ilalim ng sinag ng flashlight ko, naaninag ko ang mga salitang is and andiyaw MV Serafin o ienkelele. Serafin, ulit ko sa sarili, hindi pamilyar. Narinig mo na ba ang pangalan nito, Alina? Umiling siya bago sumagot. Hindi, pero parang naririnig ko na to sa panaginip ko, ang creepy. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro, pero hindi na ako nagtanong pa. Nagpatuloy kami sa paggalugad. Nagtaka ako kung bakit tila walang ibang diver o treasure hunter na nakarating na rito. Gayong parang imposibleng hindi mapansin ang ganoong kalaking barko. Pagpasok namin sa nakabukas na bahagi ng barko, ang unang tumambad sa amin ay ang makalat na lagay ng mga sira-sirang gamit. Ang loob nito ay mas madilim kaysa sa labas, kaya't ang mga ilaw namin ang tanging nagbibigay liwanag sa makikitang piraso ng kasangkapan. Mga upuang natuklap na ang balat, mga lumang maleta, at mga kagamitan na hindi ko na mawari kung ano ang mga orihinal na gamit. Parang lahat iniwan biglaan, sabi ni Alina. Sa totoo lang, pareho kaming may iisang tanong sa isip. Ano ang nangyari sa barkong ito? Habang lumalalim kami sa loob ng barko, may nakita kaming lumang journal na nakalutang sa ibabaw ng isang lamesang patagilid. Nakatali ito ng makapal na lubid, pero sa kabila ng pagkaluma, mukhang matibay pa rin ang mga pahina. Pinulot ito ni Alina at isinilid sa waterproof bag niya. Siguro may sagot dito, sabi niya. Ngumiti ako, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung paranoia lang iyon, pero tumayo ang mga balahibo ko. Sa tingin ko, ganito ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka nag-iisa. Pagkatapos namin doon, nagpatuloy kami sa mas malalim na bahagi ng barko. Sa bawat hakbang namin, tila mas lumalakas ang pag-igting ng hangin sa dibdib ko. Ang malamig na tubig ay tila lalong lumalamig at parang masyadong tahimik ang paligid. Narating namin ang isang malaking silid na mukhang dating dining hall. Sa gitna ng silid, may nakita kaming isang bagay na hindi ko naisip na posible. Isang malaking kahon, itim, makintab, at tila hindi naapektuhan ng panahon o kalawang. Etan, bulong ni Alina. Ano to? Lumapit ako sa kahon, pero bago ko pa ito mahipo, hinawakan ni Alina ang braso ko. Sandali, sabi niya, baka may sa loob. Huwag mo munang galawin. Tiningnan ko siya at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Pero may bahagi ng isip ko na nagsasabing kailangan kong buksan iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin. Sandali lang, sisilipin ko lang, sabi ko pilit na pinapakalma siya. Hinawakan ko ang gilid ng kahon at marahang binuksan ang takip nito. Ang sumunod na nangyari ay parang hindi ko maipaliwanag. Isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa paligid namin, kahit nasa ilalim kami ng tubig. Ang mga ilaw ng flashlight namin ay nagpaikot-ikot at tila nagkaroon ng echo ang paligid. Biglang nagdilim ang lahat, naririnig ko ang sigaw ni Alina sa device. Ethan! Ethan! Pero bago pa ako makasagot, may naramdaman akong kakaiba sa loob ng dibdib ko. Isang bigat na parang hinihigop ako. At sa loob ng isang iglap, nakita ko ang isang imahe sa isip ko. Isang babae, nakaputi, umiiyak sa gilid ng barko. Ang mga mata niya ay tila tumago sa kaluluwa ko. Napapitlag ako pabalik sa realidad. Nakita kong nasa harap ko pa rin ang kahon, pero ang mas ikinagulat ko, wala na si Alina sa tabi ko. Alina? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Lumingon-lingon ako, pero wala siya. Ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na tibok ng puso ko at ang mahinang agos ng tubig. At saka ko napansin ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Sa ibabaw ng kahon, may lumitaw na mga letra, parang isinulat gamit ang dugo. Isang kakaibang pakiramdam
ang bumabalot sa akin habang nakatitig sa mga alon na humahampas sa gilid ng lumang barko. Ang kalaliman na tila may sariling buhay, nag-aanyaya sa aming magkasintahan na sumisid ng mas malalim. Nasa tabi ko si Ana, ang babaeng mahal ko, na ang mga mata ay puno ng pagnanasa at kuryosidad. Pareho kaming hindi makapaniwala sa natuklasan namin. Alam mo, hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ko habang hinahawakang mahigpit ang kanyang kamay, pakiramdam ko ang init ng kanyang palad sa kabila ng lamig ng hangin. Sino ang mag-aakala na ang ating simpleng paglalakbay ay hahantong sa pagtuklas ng isang barko na tila may sariling kwento? Ngumiti siya sa akin. Ang kanyang nangiti ay tila ilaw sa gitna ng dilim. Mahal, siguro ito ay bahagi ng ating kapalaran, ang tuklasin ang misteryo ng barkong ito. Parang may tinatawag sa atin mula sa ilalim. Nagpatuloy kami sa pag-usisa. Sinusuri ang bawat bahagi ng barko na maaari naming maabot. Ang mga kalawangin nitong bakal ay nagkukwento ng mga taon ng pagkakalubog sa kalaliman. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kaakit-akit sa bawat piraso nito. Isang bahagi ng deck, ang tila hindi pa namin nasisilip, isang maliit na pintuan na bahagyang nakabukas. Nagkatinginan kami ni Ana at pareho naming alam na kailangan naming tuklasin ang loob nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang ingay nito ay halos parang bulong sa gitna ng katahimikan. Ang loob ay tila isang maliit na kabin, puno ng mga lumang gamit na tila iniwan na lang basta. Sa isang mesa, may isang lumang journal na tila naghihintay na mabuksan. Kinuha ito ni Ana at sinimulan niyang basahin ang mga pahina. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa kuryosidad patungo sa pagkabigla. Mahal, pakinggan mo ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ayon sa journal, ang barkong ito ay ginamit para sa isang lihim na operasyon noong panahon ng digmaan. Ang misyon nito ay hindi basta-basta. May kinalaman ito sa pagtatago ng isang bagay na hindi dapat malaman ng ibang tao. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano ang maaaring itinatago sa loob ng barkong ito? Ano ang koneksyon nito sa amin? Patuloy na binasa ni Ana ang journal, bawat salita ay tila nagdadala sa amin sa mas malalim na misteryo, hanggang sa marating namin ang isang bahagi na tila hindi kumpleto. Parang may punit na pahina na nagdudugtong sa isang mahalagang bahagi ng kwento. Habang sinusuri namin ang silid, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa loob ay may isang lumang susi. Ang disenyo nito ay kakaiba, tila may mga ukit na hindi namin mawari. Tumingin ako kay Ana at pareho kaming nag-isip kung ano ang maaaring buksan ng susi na ito. Siguro ito ang nawawalang sagot, bulong ko habang hawak ang susi. Pero saan natin ito gagamitin? Sa labas ng cabin, muling humampas ang hangin, tila nagbigay ng pahiwatig sa direksyon ng aming susunod na hakbang. Bumalik kami sa deck at napansin namin ang isang bahagi ng barko na tila may kakaibang pintuan, halos hindi mo mapapansin sa unang tingin. Nilapitan namin ito at sinubukan ng susi. Sa aming pagkagulat, ito ay umikot at bumukas ang pintuan. Sa loob ay isang mas maliit na silid, puno ng mga lumang dokumento at kagamitan. Ngunit ang pumukaw sa aming pansin ay isang maliit na kahon na may mga ukit na katulad ng susi. Binuksan namin ito at sa loob ay isang lumang kamera na tila hindi na gumagana. Ngunit sa ilalim ng kamera ay isang piraso ng papel, may nakasulat na mga koordinato. Nagtataka kami kung ano ang kahulugan ng mga koordinato. Ano ang koneksyon nito sa barko at sa misteryo ng nakaraan. Habang sinusuri namin ang papel, narinig namin ang isang tunog mula sa labas, isang bangka na papalapit. Sino ang maaaring nasa bangka na iyon? At bakit parang alam nila kung nasaan kami?
Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at pagkabahala. Tumingin ako kay Ana at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong tanong. Ito ba ang simula ng isang bagong kabanata sa aming pagtuklas o ang pagtatapos ng aming paglalakbay? Habang papalapit ang bangka, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa amin. Sa likod ng misteryo ng barko, may mas malalim pang lihim na naghihintay. At sa bawat hakbang namin palayo sa bangka, ang pakiramdam na iyon ay lalong lumalakas, tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin pa ang hindi nakikita. Ang malamig na simoy ng hangin sa dagat ay tila may dalang babala habang kami ni Lara ay nakatayo sa gilid ng bangka, nakatanaw sa kalaliman kung saan nakatago ang lumang barkong aming natuklasan. Sa kabila ng aming takot, dama ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin, nagpapaalala ng tibay at lakas na hatid ng aming pagmamahalan. Hindi ko akalain, Leo, na dito tayo dadalhin ng ating paglalakbay. Bulong niya habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasabik at pag-aalala. Ang barkong iyon, nakatagilid at tila nagkukubli ng mga lihim sa ilalim ng dagat, ay naging sentro ng aming pakikipagsapalaran. Sa simula, akala namin ito'y bahagi lamang ng aming pagsasaliksik bilang mga mananaliksik ng kasaysayan ng mga lumang sasakyang pandagat. Ngunit habang patuloy ang aming pagtuklas, unti-unting lumilitaw ang misteryong bumabalot dito. Sa palagay ko, kailangan na natin itong pasukin, sabi ko, puno ng determinasyon. Alam kong ito na ang pagkakataon upang masagot ang mga tanong na bumabagabag sa amin. Ano ba ang kwento sa likod ng barkong ito? Bakit tila may kakaibang enerhiya itong hatid? Habang kami naglalagay ng mga kagamitan para sa aming pagsisid, nararamdaman ko ang pabigat na tensyon sa hangin. Parang may mga mata na nakamasid, nagmamatsyag sa bawat galaw namin. Ngunit hindi nagpatinag si Lara. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Alam kong hindi lang ito dahil sa kanyang dedikasyon sa aming gawain, kundi rin sa kakaibang koneksyon na nararamdaman niya sa barkong iyon. Nang kami sumisid na pababa, ramdam ko ang malamig na tubig na bumabalot sa aming katawan. Ang kaharian ng dagat ay tahimik maliban sa banayad na agos na nag-uudyok sa amin pababa. Sa wakas, narating namin ang barkong nakatago sa kalaliman. Ang kanyang mga kalawangin at sirang bahagi ay tila nagsasalita ng mga kwento ng nakaraan. Sa loob, madilim at halos wala kaming makita. Ngunit sa tulong ng aming flashlight, unti-unting nagiging malinaw ang mga silid na aming nilibot. Dito kami nakatagpo ng mga lumang kagamitan, mga gamit na tila iniwan na ng nagdaang panahon. Ngunit higit pa sa mga ito, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na mas malalim, mas misteryoso. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang may narinig kaming tunog na tila ba'y lumalapit sa amin. Isang kaluskos na nagmumula sa isa sa mga silid. Nagkatinginan kami ni Lara, parehong nagtatanong kung ano ang maaari naming matagpuan. Sa kabila ng takot, lumapit kami sa pinagmulan ng tunog. Pagbukas namin ng pinto, isang silid na puno ng mga lumang larawan ang bumungad sa amin. Mga larawan ng mga tao, mga alaala ng kasayahan at lungkot na tila naipit sa paglipas ng panahon. Ngunit isa sa mga larawang iyon ang umagaw ng aming pansin. Isang larawan ng magkasintahan, nakangiti habang nakatayo sa gilid ng barko, katulad ng aming posisyon kanina sa bangka. Hindi maaaring maging coincidence ito, sabi ni Lara, ang tinig niya ay puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man namin lubusang mapag-isipan ang kahulugan ng larawan, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran namin. Agad kaming bumaling at sa aming pagkagulat, isang piraso ng lumang papel ang bumagsak mula sa itaas na uwi sa aming paanan. Pinulot ko ito at binasa. Ang nakasulat ay mga salitang tila babala. Ang barkong ito ay hindi lamang lumang sasakyan. Ito ang susi sa isang lihim na hindi dapat matuklasan.
Napatingin kami sa isa't isa, parehong naguguluhan at natatakot. Ano ang ibig sabihin ng babalang iyon? Ano ang lihim na tinutukoy? At sa puntong iyon, naramdaman namin ang isang kakaibang paggalaw sa barko, tulad ng tila bang humuhinga ito. Ang mga pader ay tila nagkaroon ng buhay at ang kaluskos ay naging mas malakas, mas nakakatakot. Sa kabila ng aming takot, alam naming hindi kami maaaring umatras. Sa halip, kailangan naming malaman ang buong katotohanan sa likod ng misteryo ng lumang barkong ito. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon sa aming susunod na hakbang, biglang bumukas ang isang pinto sa kabilang dulo ng silid. At doon, sa kadiliman, may anino ng isang taong nakatayo, tahimik ngunit tila puno ng intensyon. Nagyayelo kami sa aming kinatatayuan, hindi makapaniwala. Sino siya? At bakit siya narito, sa kalaliman ng dagat, kasabay ng amin sa pagkatuklas ng lihim na barko? Sa puntong iyon, alam kong hindi na kami maaaring bumalik sa dati naming buhay. Ang misteryo ng lumang barkong ito ay may hatid na pagbabago, hindi lamang sa aming gawain kundi sa aming mga sarili. Sa kabila ng mga unos at pagod na dinanas namin sa nakalipas na mga araw, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kaba at kilig na nararamdaman ko habang hawak ang kamay ni Lara. Ang magkasintahan na kami ay tila nagbigay sa akin ng bagong tapang na harapin ang misteryo sa likod ng lumang barkong nakatagilid sa kalaliman. Sa bawat hakbang namin pababa sa madilim na hagdan ng barko, pakiramdam ko'y para kaming mga karakter sa isang nobelang hindi namin alam kung paano magtatapos. Ano sa tingin mo ang nasa dulo nito, Leo? Bulong ni Lara habang ang mga anino namin ay sumasayaw sa dingding na pinapailawan ng aming mga flashlight. Alam mo, Lara, sa dami ng nangyari, hindi ko na sigurado kung ano pa ang aasahan ko. Pero kahit papaano, may bahagi sa akin na naniniwalang may mahalagang bagay tayong matutuklasan dito, sagot ko, habang pinipilit kong iwaksi ang takot na bumabalot sa paligid. Nang maabot namin ang dulo ng hagdan, bumungad sa amin ang isang malawak na silid na tila hindi nababalot ng oras. Ang mga dingding nito ay puno ng mga lumang mapa at larawan ng iba't ibang lugar na hindi ko pa naririnig. Isang lumang piano ang nasa gitna ng silid, natatakpan ng alikabok, ngunit tila naghihintay na muling mapatugtog. Lumapit si Laras sa piano at pinunasan ang alikabok sa ibabaw nito gamit ang kanyang kamay. Bakit kaya may piano sa ganitong lugar? Tanong niya habang maingat na pinindot ang isang key na naglabas ng tunog na parang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Naglakad-lakad ako sa paligid ng silid, tinitingnan ang bawat larawan at mapa na nakapaskil sa dingding. Sa isang sulok, may nakita akong lumang journal na tila sinulat ng kapitan ng barko. Binuksan ko ito at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng kwento ng kanyang paglalakbay, mga lugar na kanyang narating at mga misteryo na hindi niya naipaliwanag. Leo, tingnan mo ito, tawag ni Lara na nasa kabilang bahagi ng silid. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang isang lumang larawan ng isang magkasintahan. Ang babae sa larawan ay kahawig ni Lara, habang ang lalaki ay may mga mata na tila pamilyar. Hindi ko alam, pero parang nakita ko na ang mga taong ito, sabi ni Lara habang tinitignan ang larawan. Napaisip ako. Ang mukha ng lalaki sa larawan ay tila sumasalamin ng aking sariling mukha. Isang kilabot ang dumaloy sa aking katawan. May bahagi sa akin na nagsasabing, hindi ito isang simpleng pagkakahawig lamang. Habang patuloy kaming nag-iinspeksyon sa silid, napansin ko ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng dingding. Tila may mekanismo sa likod nito na unti-unting gumagalaw. Lumapit kami ni Lara sa dingding at napansin ang isang maliit na buton na tila hindi na kailanman nahipo. Subukan natin itong pindutin, sabi ni Lara habang nakatingin sa akin,
puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pindutin ko ang buton at isang lihim na pintuan ang bumukas sa harap namin. Sa likod nito, isang makitid na daanan ang bumungad na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim pang misteryo. Nagkatinginan kami ni Lara, parehong nag-aalinlangan, ngunit puno ng pag-asa. Alam namin na ang daanang ito ay maaaring magdala sa amin sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Habang naglalakad kami sa makipot na daanan, naririnig namin ang unti-unting pagdagundong ng tubig na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na malapit na. Ang ilaw mula sa aming mga flashlight ay nagsimulang mag-flash na para bang nagbabala ng paparating na panganib. Sa dulo ng daanan, bumungad sa amin ang isang napakalaking silid na puno ng mga lumang kayamanan at kasangkapan. Ang mga gintong barya ay nagliliwanag sa ilalim ng aming mga ilaw at ang mga lumang armas ay nakakalat sa paligid na tila naghihintay na muling gamitin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang lumang kahon na nasa gitna ng silid na tatakpan ng mga simbolo na hindi ko maipaliwanag. Lumapit kami ni Lara dito at sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Leo, ano kaya ang laman nito? Tanong ni Lara habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa pagbukas ng kahon, bumungad sa amin ang isang lumang dokumento na puno ng mga pirma at selyo. Sa ilalim nito, may isang maliit na itim na bato na tila kumikinang sa dilim. Biglang narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likod namin. Sa paglingon namin, nakita namin ang anino ng isang tao na tila nagmamasid sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at banta na tila nag-aabang sa susunod naming gagawin. Sa loob ng silid na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan ng kahon, ng larawan at ng anino. Ano ang tunay na misteryo sa likod ng barkong ito? Sino ang anino na ito at ano ang kanyang nais? Ang mga tanong na ito ang nagpatibay sa aking desisyon. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay dahil ang mga sagot ay nasa dulo ng daang hindi pa namin natutuklasan. Ang malamlam na sinag ng buwan ay tila naging gabay namin sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang kami ni Lara ay naglalakad papunta sa lugar kung saan namin natuklasan ang lumang barkong nakatagilid. Ang dagat ay tila isang misteryosong salamin, nagbabadya ng mga lihim na handang ibunyag sa sinumang may tapang na harapin ang kanyang mga alon. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin na humahaplos sa aking balat na may halong kaba sa aking dibdib. Alam kong ang gabing ito ay magiging mahalaga sa aming dalawa, ngunit hindi ko lubos maisip kung ano ang maaaring mangyari. Handa ka na ba, Nathan? Tanong ni Lara habang hinahawakan ang aking kamay, ang tiwala niya ay tila bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero narito na tayo, sagot ko. Sinubukan kong itago ang bahagyang panginginig ng aking boses. Nang marating namin ang lumang barko, kitang-kita ang mga detalyeng hindi ko napansin noong una. Ang mga kalawang sa bakal na katawan nito ay tila mga sugat na nagkukwento ng kanyang nakaraan. Pumasok kami sa loob at sa bawat hakbang, ang mga damdamin ay lalong tumitindi, puno ng pag-asa, takot at pagnanasa sa mga kasagutan. Habang naglalakad kami sa makipot na pasilyo, napansin kong may kakaibang bagay sa hangin, isang amoy na hindi ko mawari. Isang halimuyak na tila nagmumula sa nakaraan, puno ng alaala at lihim. Nang marating namin ang isang silid na mukhang dati opisina, napansin namin ang isang lumang lamesa na may nakapatong na isang kahon. Nagkatinginan kami ni Lara, parehong nagtataka at nag-aalangan kung ano ang aming madidiskubre. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon at sa loob nito ay may mga lumang dokumento.
Sa unang tingin ay tila mga tala tungkol sa barko, ngunit nang masusing tingnan, may isang liham na nakaipit sa pagitan ng mga papel. Ang sulat ay isinulat ng isang kamay na puno ng damdamin. Ang tinta nito ay bahagyang lumabo na sa paglipas ng panahon. Para sa aking pinakamamahal, ang simula ng liham, at habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang tila umaabot sa aking kaluluwa. Ang sumulat ay tila nagkukwento ng isang pag-iibigan na nauwi sa trahedya, at sa dulo ng liham ay may nabanggit na isang huling lihim, isang bagay na nakatago pa rin sa barkong ito. May kailangan tayong hanapin, sabi ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagpatuloy kami sa paggalugad, at habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pag-iigting ng sitwasyon. Sa isang bahagi ng barko na tila hindi pa namin napupuntahan, may isang tila pintong bakal na bahagyang nakabukas. Lumapit kami, at pagkabukas namin, tumambad sa amin ang isang maliit na silid na puno ng mga kahon at lumang kagamitan. Ngunit ang mas nakatawag sa amin ng pansin ay ang isang maliit na kahadiyero na nasa sulok ng silid. Agad naming binuksan ang kahadiyero, at sa loob nito ay may isang lumang mapa, tila nagpapakita ng lokasyon ng isang lugar sa ilalim ng dagat. Ngunit bago pa man namin masuri ito ng mabuti, narinig namin ang isang ingay mula sa likuran, isang tunog ng mga yabag na palapit sa amin. Pareho kaming nagulat, at nagmadaling nagkubli sa likod ng mga kahon, ang aming mga puso'y nagwawala sa kaba. Sa aming pagkatago, nakita namin ang anino ng isang tao na pumasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang banta, isang hindi inaasahang bisita sa aming paggalugad. Hindi ko mawari kung ano ang kanyang intensyon, ngunit alam kong hindi kami dapat magpakita. Naramdaman ko ang higpit ng pagkakahawak ni Lara sa aking kamay, at sa sandaling iyon ay naisip ko na kailangan naming kumilos. Mayroon kaming natuklasan, ngunit ang taong ito ay tila may alam din sa aming lihim. Habang naroon kami, nakikinig sa bawat galaw niya, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Ang mapa, ang mapa ang susi sa lahat ng ito. May kailangan kang malaman, bulong ni Lara, at sa kanyang mga mata ay may nakatagong takot. Hindi ko ito nasabi sa iyo kanina, pero may nagbanta sa akin na huwag tayong magpatuloy sa paghahanap. Sa pagkarinig ko sa kanyang sinabi, lalo akong kinabahan. Sino ang taong ito, at bakit niya kami pinipigilan? Habang nag-iisip, naramdaman ko ang pag-igting ng sitwasyon. Ang oras ay tila tumigil, at kami ay nasa gitna ng isang desisyong magbabago sa aming mga buhay. Habang unti-unting lumalayo ang taong iyon sa silid, nagpasya kami ni Lara na kailangan naming umalis. Ngunit sa aming pag-alis, alam namin na ang aming natuklasan ay simula pa lamang ng mas malaking palaisipan. Ano ang lihim na nakatago sa lumang barko? At sino ang tao sa likod ng mga banta kay Lara? Sa aming pagtakbo palabas ng barko, alam namin na ang gabing ito ay magdadala sa amin sa mas malalim na kalaliman ng misteryo. Sa bawat hakbang, ang aming pag-iibigan ay nagiging mas matibay, ngunit ang panganib ay lalong nagiging totoo. Hindi ko alam kung ano ang aming haharapin, ngunit alam ko na hindi kami susuko. Ang lihim ng kalaliman ay nasa aming mga kamay, at kami ang magtatakda ng aming kapalaran. Ang malamlam na liwanag ng mga bituin ang tanging gabay namin habang patuloy kaming naglalakbay sa ilalim ng dagat. Ang mga aninong sumasayaw sa aming paligid na dulot ng paggalaw ng mga alon ay parang palaging may nais ipahiwatig. Isang lihim na matagal nang nakabaon sa kailaliman. Sa simula, ang bawat hakbang namin ay puno ng kaba at takot, ngunit sa bawat pag-usad, ang misteryo ng lumang barkong nakatagilid ay tila nagiging mas buo at mas totoo sa aming isipan. Alam mo, hindi ko akalain na ganito ang magiging karanasan natin, bulong ni Lara habang magkahawak kamay kami. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon,
at pagnanasa na matuklasan ang katotohanan. Parang panaginip ito, ngunit alam kong hindi tayo dapat magpadala sa ilusyon. Sumang-ayon ako, ngunit may parte sa akin na hindi maalis ang takot. Ang mga kwento ng mga nawawalang barko at mga kaluluwang hindi matahimik na naririnig ko noon ay muling bumabalik sa aking alaala. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng katahimikan, ang mga kwentong iyon ay tila nagkakaroon ng bagong buhay. Pagkatapos ng ilang minutong paglangoy, narating namin ang isang bahagi na tila hindi pa namin napupuntahan. Ang mga bato ay nagmistulang mga bantay na nagbabantay sa isang daang patungo sa lihim ng dagat. Sa likod ng mga batong iyon, unti-unting lumitaw ang hugis ng barko, ang lumang barko na tila matagal nang naghihintay na matuklasan. Ang kanyang katahimikan ay may kasamang anino ng nakaraan na nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Narito na tayo, sabi ko, ang aking boses ay tila nabalot ng pagkamangha. Ang barko ay tila buhay, bawat piraso ng kahoy na bumubuo sa kanya ay may kwento. Ang mga kawayang nakatali sa paligid nito ay parang mga ugat ng puno, mahigpit na nakahawak sa kung anuman ang nagtatago sa loob. Nagsimula kaming mag-explore. Ang mga kalawakan nito ay puno ng mga lumang gamit. Mga kasangkapan na tila bahagi ng isang mundo na matagal nang nawala. May mga lumang aklat na nakalatag sa sahig, ang kanilang mga pahina ay kupas na. Ang bawat sulok ay may kakaibang kwento, mga alaala ng mga taong minsang naglakbay sa dagat, ngunit hindi na nakabalik. Habang naglalakad kami, natagpuan namin ang isang lumang diary. Ang pabalat nito ay kupas na, ngunit ang mga pahina ay sapat na upang mabasa. Sinimulan ni Lara ang pagbukas nito at ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Ito ang kwento ng kapitan, sabi niya, puno ng pananabik. Isang kwento ng pag-ibig at pagkakanulo. Sinimulan kong basahin ang diary. Ang kapitan ay may mahal na babae, ngunit ang kanilang kwento ay puno ng trahedya. Sa huling bahagi ng diary, may mga pahiwatig na nagsasabing may lihim na nakatago sa loob ng barko. Isang bagay na lubos na magbabago sa aming pananaw. Nagpatuloy kami sa paggalugad. Ang bawat hakbang ay parang puzzle na unti-unting nabubuo. Lumapit kami sa isang pinto na tila matagal nang hindi nabubuksan. Sa likod nito, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Parang may naghihintay na pagkatuklas. Habang dahan-dahang binubuksan ni Lara ang pinto, narinig namin ang tunog ng mga lumang bisagra na tila nagprotesta. Ang loob ay madilim, ngunit may isang bagay na kumikislap. Isa itong kahon na puno ng mga alahas, mga perlas, ginto, at mga hiyas na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang kayamanan, bulong ni Lara, ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Ngunit may ibang bagay sa kahon na pumukaw sa akin. Isang liham, nakasulat sa papel na halos maagnas na. Kinuha ko ito at sinimulan kong basahin. Ang liham ay mula sa kapitan at naglalaman ito ng huling habilin. May isang pangalan na nakatala, isang taong tila naging sanhin ng pagkakanulo. Ang pangalan ay parehong nakatatak sa aking isipan. Ang pangalan ng taong hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Ang tunog ng tubig na tila bumubuhos at ang barko ay nagsimulang umuga. Lara, kailangan nating umalis. Sigaw ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liham. At sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang presensya ng isang tao, isang figura sa anino, nakangiti at tila nagmamasid. Sino siya? Bakit siya narito? Ang misteryo ng lumang barko ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa isang kwento ng pag-ibig na puno ng trahedya at pagkakanulo. Isang kwento na patuloy na bumabalik sa kasalukuyan. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking misteryo na kailangan naming tuklasin.